Purihin ang Panginoon. Happy Lord's Day po. O palakpak muna tayo sa Diyos. Yan. Araw ng Panginoon ngayon ay tayo magbubulay ng mabuting salita ng Diyos. Ayon sa Biblia. Ano po? Gumagamit po tayo ng Biblia upang makasigurado tayo na lahat ng ating pinapaksa ay biblical. Mahirap naman po na unbiblical tayo. Baka mapagalitan tayo. Ano po? Kaya mag-aaral po tayo at ang Bibliang batayan ng ating pananampalataya. Okay? Purihin ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay lalapit muna sa Diyos para sa, alam nyo, pagka salita ng Diyos ang pinapaksa natin, kailangan lagi nandyan ang kanyang patnubay, ang kanyang tulong. Bakit po? Salita niya ang ating binabasa eh. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita dito po sa tahanan ni Brother William at his family. Palay mo po ang bawat isa, gayon din po ang iyong salita, ganun din sa mga manonood sa video ito. Nawa, meron po silang matutunan sapagkat ang iyong salita ay buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Ang Biblia po ang batayan ng pananampalataya ng tao. Lahat ng nabubuhay na tao sa buong mundo, wala pang Biblia, may pananampalataya ng tao. Ang problema, dahil walang Biblia, hindi natin pwedeng, ay mali yan. Hindi mo masabing pwedeng gano'n yun. Kasi wala nga pong batayan. Pero nung nagkaroon na po ng Biblia, doon na po ngayon nakita natin ang pananampalataya ng tao ay may biblical, meron naman unbiblical. Alam niyo ako po, personally kahit anong simbahan tayo, walang problema sa akin. Basta yung pananampalataya ninyo is biblical. Ano po? Kasi hindi naman po namimili ang Diyos ng tao. O sabi ng tao, bawa sabihin ng Diyos, o kayo, yung reliyon niya, pasok sa langit. Hindi. Hindi po gano'n ang Diyos. Okay? Kung ano po yung nakalagay, yun po ang susundin natin. Okay? Dito po sa Biblia, meron po nakalagay. O sister, ay kung muna nakabasa, no? Wala yung na-reliever mo. O, Mateo 6, 9, at saka 10. Yan, pag-ibasa mo Sister Catherine, ano? Dito, titignan natin yung isang punto rito na sinasabi ng Panginoong Yesukristo. Sige. Mateo 6:9-10. Oo. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawang iyong pangalan, dumating nawang iyong kaharian, masunod nawang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayan. Anong nakalagay? Masunod nawa ang iyong kalooban. Kanino kalooban? Ang sabi dito sa 9, Ama namin nasa langit ka. Yung susundin po na kalooban ay tagalangit. Kaya yung nakalagay doon, pasinin nyo sabi niya, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ibig sabihin yung tagalangit po, sumusunod sila. Kaya tayo tagalupa, dito pala mag-practice na tayo sumunod. Ano po? Yung pagsunod natin ito, ang kailangan ng Diyos. 36, 36. Pinapipilipit ang dila. Nakagat ko kasi kanina. Kasi masarap yung pasit. 36. Tingnan natin na nakalagay dyan, Sister Catherine. 36 po. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanyang puot ng Diyos. Ayun. Yung anak na tinutukoy dito, walang iba kundi si Yesu Kristo.
Ang sabi rito ng kasulatan, yung totoong sumasampalataya kay Jesus, yung sumusunod. Oh. Pag hindi ka sumusunod, lagot ka. Anong nakalagay sa second paragraph? Yung hindi sumusunod. Yan. Kaya dito pa lang sa lupa po, mag-practice na tayo sumunod. Kasi, pag pin-practice natin yung hindi pagsunod, sino ba nakakahalam ng kamatayan ng tao? Wala. Anumang oras pwede kang mamatay. Bakit? Ang sabi sa Biblia, nagtakda ng kamatayan ng Diyos. Hebreo 9:27. Yun po, tingnan natin kung ano yung nakalagay. Nebe 27. 11:27. Basahin ko na po. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises. Hebreo 9:27. Tingnan nyo po ang nakalagay dyan pakinggan nyo pala, hindi tignan, pakinggan. Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kita nyo po. Ang Diyos ang nagtakda sa buhay ng tao. Ang Diyos ang lumikha ng tao, ang Diyos din ang magtatakda ng buhay ng tao. Tingnan nyo po rito. Ezekiel 18, Sister Cathy. Sa lumati pa niya na. Ezekiel. 18. Mula sa 1, 2, 3, 4. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim? Ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ngayon, sabi ng Diyos, ang buhay ng lahat ng tao, akin. Siya nagbigay ng buhay, siya rin ang nagtakda ng buhay ng tao. Kaya sa pagitan ng dalawang salita na yan, from creation up to death, tanungin mo sarili mo, kaibigan, nakasunod ka na ba? Yan, alam niyo po, hindi pinag-uusapan kung sikat kayo, mayaman kayo, o whatever. Sa pagitan ng paglalang sa iyo, at sa pagitan ng kamatayan mo, meron ka ba nagawa sa Diyos? Yun ang tanong dun Kasi yung nakapaloob doon, yun ang titignan ng Diyos. Wala siyang ibang titignan. Lucas 18:8. Yan, basa mo, Sister Catherine. Tignan natin. Lucas 18:8. Merong nakalagay kasi dyan yan ang sinasabi ko po, kailangan suriin natin ang ating sarili sa pagitan ng pinanganak tayo ng magulang natin. Hanggang before dumating yung kamatayan, yung span na yon, meron kaya makikita ang Diyos sa'yo o wala? Sige, Sister Catherine, basahin mo. Lucas 18:8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratan pa kaya siya mga taong may pananampalataya? O yun. Sa pagbabalik dito ng ating Panginoong Yesus, ano nga hanapin niya? Pananampalataya ng tao. Hindi niya hanapin yung kayamanan mo, kaibigan. Hindi niya hanapin yung ganda mo, yung kapugwapuhan mo.
Ang hanapin niya, may pananampalataya ka ba sa Kanya? Kaya yan lang po naman ang importante sa Diyos, yung pananampalataya. Ngayon, nagsisimula po, tumutubo, umusbong, lumalaki ang pananampalataya sa pamamagitan ng ano? Roma 10:17. Dito po magmumula yan. Dito po magdidevelop yan. Yung pananampalataya mo kung gaano na umaantas po yan. Umaantas, lumalaki, tumataas. Roma 10:17. Tingnan po natin. Saan nagsisimula yan? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Oh. Isa lang ha. Tungkol kay Kristo. Ang aral kay Kristo lang. Pag merong aral kayong narinig, hindi tungkol kay Kristo, sandali lang. Exclusive po yun. Absolutely. Aral lang ni Jesus yan. Dapat walang ibang aral. Huwag nyo sabihin magandang aral ninyo. Ang pinag-uusapan, yung about Jesus Christ. Alam nyo pa ba na kasi sa King James Version, maganda sana sa, hindi ko lang dala kasi yung King James Version ko eh. Doon sa Roma, kasi dito po, iba yung ano dito sa parehong hawak namin ng Biblia, no? Pero tingnan nga natin. Sa 10:40, 9:15, Sister Catherine, tingnan mo nga kung ano nakalagay dyan. Sa King James Version kasi, parang mas maliwanag siya ron. Kanya lang, hindi ko nadala. Naalala ko pala. Dapat dinala ko yung kalahati kung ano King James kanina. Sige na, tingnan natin yan. Roma 10:14. 10:15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad na nagsusulat, o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ayun. Paano ka makakasampalataya kung ang dalang aral is about not Jesus? Marami nangangaral, okay, medyo ano. Yung iba nangangaral, ang dala ng doktrina ng simbahan nila. Bigyan ko yung halimbawa. Si Jesus, hindi Diyos. Siya ay taong makyat sa langit at taong bababa mula sa langit dito sa lupa. O doktrina yan ng ibang pananampalataya. Tanong, meron ba nakasulat sa Biblia ganyan? Wala. Kaya sabi doon sa warning ito eh. Roma 10:14-15. Warning po ito. Kahit anong ganda ng aral mo, pero ang inaaral mo, hindi si Jesus. Oh, yun ang babala ni Apostol Pablo. Kailangan ang aral na maririnig mo lang is about Jesus Christ. Kapag ang aral mo dala at napakinggan mo at tinanggap mo, is about Jesus Christ, ano ang magiging outcome nito sa buhay mo? Mateo 28:20. Tingnan natin kung ano ang pangako dyan. Kapag, pakinggan na lang natin siya. Mateo 28. 20.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sino nagsasalita dyan? Ang ating Panginoong Yesukristo. Anong utos niya? Sister Catherine, ulitin mo ha. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Opya. Anong sabi ni Jesus? Utos ko. Hindi sinabing utos ng simbahan ninyo o doktrina ng simbahan ninyo. Utos ko. Eh di tama si Pablo. Ang pananampalataya ay nagbubunga sa pamamagitan ng pakikinig ng aral about Jesus Christ. Yun ang tama. At yun ang iyong kaligtasan, kaibigan. Ito na yung outcome. Tuloy mo, Sister Catherine. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Di mo ba? Kaya ligtas ka. Ano man ang dumating, ha? Bawa, ikaw yung namatay. Wala pa si Jesus. Di pa nagbalik, ha? Pag namatay ka, tatamasahin mo na yung pangakong yan. 1:11:25. Yung sinabi ni Jesus na, kasama mo ako. Ayan na. 11:25 ng 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen! Kaya hindi ka takot mamatay, kaibigan. Hindi ka takot mamatay. Bakit? Napakaliwanag naman ang sinabi ni Jesus Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Pero sa pagkabuhay mong yon, kaibigan, wala ka na dito sa lupa. Pupunta ka po doon sa paraiso ng Diyos. Paradise. Doon ka mag-aantay ng resurrection ng iyong katawan doon sa libingan, kung saan man nalibing yan. Doon ka muna. Doon sa paradise, paraiso, kaligayahan na doon, wala nang paghihirap. Tignan niyo yung sinabi ni Jesus about San Lazaro, chapter 16 ng Lucas. Tignan niyo po yung eksenang yun, medyo mahaba ng kaunti, pero 16:19, Sister Catherine. Lucas 16, simulan mo sa 19. Yan, hanggang 26. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa na pulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagturusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ng dulo ng kanyang daliri at pasain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon may inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Amen. Anong sabi? Inaaliw siya rito.
Yun po yung paraiso. Lahat ng mananampalatayang mamatay, yung sinabi ni Jesus doon sa 11:25, na mamatay ka ngayon ay muli kang mabubuhay. Doon ka muna sa paraiso ng Diyos. Inaaliw ka dito. Oh. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya kay Jesus. Alam nyo, bahala kayo, buhay po natin niyan na kanya-kanya tayong buhay. Nasa inyo po. Kung isusuko nyo na ang buhay nyo kay Jesus Christ. Sa pananampalataya sa Biblia, walang pwedeng magdala sa iyo sa piling ng Diyos sa langit. Wala. Kung hindi ang ating Panginoong Yesukristo lamang. Juan 14:6. Tingnan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus diyan. Sino magdadala sa langit sa sino mang tao na mananampalataya? Basa. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kita nyo? Walang makakapunta. Yang reliyon mo, madadala ka ba niyan? Hindi. Baka yung reliyon mo yan, yan pa magpapahamak sa'yo. Bakit? Sunod-sunod ka kahit mali ng turo eh. Sabi ba naman si Jesus, tao, kailanman hindi naging Diyos yan. Ano ba naman yan? Maling doktrina. Si Jesus anak ng Diyos. Siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Siyang magdadala sa langit. Walang ibang magdadala, sabi niya, kundi sa pamamagitan ko. Kung tao yan, pwede ba po? Sige nga, imagine. Diba, si Brother Marlon, ako naman si Brother Manny. Oy, Brother Marlon, halika na nga, magkita tayo sa langit. Pwede ba yon? Malayong mangyayari yun. Kaya yung mga ganitong, eto pa, yung nagsasabi si Jesus ay tao, hindi Diyos. Alam nyo ba? Tinanong ko Sabi ko, ligtas ka na ba? Alam nyo po ba sinagot? Walang nakakaalam yan. Aba, pinaliwanag na nga ni Kristo. Alam nyo, sa buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, sa bagay, meron kasing dyablo. May dyablo. Anong trabaho ng dyablo? Ikalawang Korinto 4:4. Tignan natin ang papel o trabaho ni Satanas. Ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi nila makita yung liwanag. Anong ibig sabihin? Binulag sila ni Satanas. Yan ang trabaho niya. Kaya ang sabi, may pupunta sa impyerno ng mga taong reliyoso. May pupuntang langit ng mga taong reliyoso. Sino yung pupunta sa impyerno? Yung binulag ni Satanas. Isipin niyo po, napakaliwanag ng Biblia. Kukontrahin mo pa ang Biblia. Halimbawa, yung sinabi ni Juan, ito, unang Juan 5:20. Tingnan natin dito. Ibig bang sabihin, kinokontra mo si Juan? Bakit? Nabuhay ka na ba sa panahon ni Juan? Ibig sabihin, mas magaling ka pa kay Juan? Bakit mo kinokontra si Juan?
Samantalang lingkod ng Diyos yan. 101. 5. O simulan mo kaya, Sister Kate. Unang 1:5. Ay, unang 1, chapter 1, hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Diyan, tsaka kapunta sa 5:20. Diyan pa rin sa 1. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. 5:20. At nalalaman nating naparito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Anong sabi niya? Naparito ang anak ng Diyos. Anong trabaho ng anak ng Diyos? Magbigay ng unawa. Yung nagsasabi, kumukontra kay Jesus, walang unawa yan. Yan ang mga binulag ni Satanas, Diyos ng daigdig na ito. Isipin nyo, napakaliwanag. Ibig bang sabihin, si Juan nagkamali dito? Bakit kinukontra mo si Juan? Nabuhay ka na ba sa panahon ni Juan? O mas magaling ka kay Juan? Kaya nga po nakasulat eh. Yung nakasulat, kaya po natin yan ginagamit para turuan tayo. Ganun lang po kasimple yan. O sabihin na, oh, Mary Leon ako. O sabihin na iba, kaya Mary Leon. Eh, anong batayan? Nung araw po, pag sinabi ng matanda, susunod tayo. Kasi matanda nagsabi. Pero ngayon, nung meron ng Biblia, yung matanda, pasunodin natin sa Biblia. Wala pong matanda dito. Oo, noon walang Biblia. Pag sinabi ng matanda, sunod ka. Pag hindi ka sumunod, lagot ka. Oh, lalo na sa amin noon. O, kahit anong ginagawa mo, pag nagsalita ang matanda, ito ka. Kasi, delikado ka. Ito po ha. Dito sa unang Korinto chapter 10. Verse 11. Panguli. Yan, tingnan natin ang sinabi ni Pablo. Unang Korinto. Chapter 10, verse 11. Basahin mo sa 6 at saka pumunta sa 11, Sister Catherine. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. Amen. Di ba? Yun nakasulat, yan ang magtuturo sa atin. Hindi tayo yung magtuturo sa sinulat. Ang gusto nyo kasi, yung sinulat nyo, susundin eh. Hindi. Yun nakasulat. Di ba nakalagay, kaliwanag sabi ni Pablo? Ibig sabihin, mas magaling pa kayo kay Pablo. Eh baka kung nabuhay si Pablo sa panahon natin, nagyayabang kayo, pumapatay ng tao yan. Baka akala nyo, killer yan. Pero salamat sa Diyos, na-convert siya sa Christianity. At magmula noon,
wala na siyang pinangaral, kundi si Yeso Kristo. Pa, si Yeso Kristo lang po ang pinangaral niya. Maging ang kanyang reliyon, winasak niya. Alang-alang kay Kristo. Kaya maraming nagalit sa kanyang mga kababayan tungkol sa kanilang reliyon. Eh bakit? Sabi ni Pablo, hindi naman kayo kaya hiligtas ng reliyon na yan eh. Ako kay Kristo ako, bahala kayo. Nung ma-convert na siya, salamat po Panginoon Diyos sa pagtuturo mo sa amin. Ang batayan ng pananampalataya ay yahong nakasulat sa Biblia. Sapagkat kami bilang tao, nag-aangad din po kaming makarating sa langit, Panginoon Diyos. At ang dahan ng pagpunta langit ay si Jesus, ang iyong bugtong na anak. Kaya kung sasampalataya po kami sa Kanya at susunod kami, nakakatiyak po kami na makakasama ka namin sa langit. Salamat po, Panginoon Diyos. Basbasan mo po ang bawat isa ngayon sa amin na nakarinig ng aral mula sa kasulatan. Ganon din po yung manonood na sa video ito. Nawa, buksan mo po ang kanilang pag-unawa. Kung hindi pa po umahayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw lang ang may kapangyarihan bumago sa isip ng tao. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. Yan. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, si Brother Marlon at family ni Brother William po yan, ano? At salamat sa Diyos, linggo-linggo, meron kaming gawain sa kanilang taanan. Ano po, sana meron po kayong natutunan. Kahit konti lang, merong maiiwan sa inyong puso. Kaibigan, wala pong personalan yan. Nagbabasa po tayong Biblia, nagbabasa rin po siyang Biblia si Sister Catherine. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. Thank you very much for watching.